Palagi kong sinasabi, hindi kagaya ng Mirage or Mitsubishi. Ito na. Kahit bumabagyo, tuloy-tuloy tayo kasi ipapakita na namin to sa inyo na Toyota Vios at excited kami pakita ito sa inyo kasi sobrang dami na nag-abang, mga nagme-message sa atin sa page. Inaabangan talaga nila ang video nitong Toyota Vios ito. Kaya ipapakita namin sa inyo. Presenting to you Toyota Vios 2016 model G variant automatic transmission. Itong Toyota Vios na to, hindi to yung typical, yung common na Toyota Vios na makikita mo. Kasi ito yung limited edition na Toyota Vios. Actually sabi ko nga sana, for keep ko muna to. Papagandahin ko talaga at aayusin ko at gagamitin ko muna for personal. Pero mukhang imposible na naman sa dami ng nag-inquire. Kaya ipapakita ko namin sa inyo. Pero kahit ganun pa man, papagandahin ko pa rin to kagaya ng pagpapaganda na nasa isip ko kung gagamitin ko to pang personal. Ito, pakita ko sa inyo pati yung mga gagalawin namin. Etong Toyota Vios, kung makikita nyo, exterior color nito is pearl white. Hindi siya yung straight white ha, hindi siya yung lower variant. Pearl white siya. So kapag pearl white, yan yung top of the line, limited edition na Toyota Vios. So usually kapag magpapa-pearl white ka ng sasakyan, may additional talagang cost yan sa kasa. So ito po yun yung pinakamahal na kulay, pearl white. Kaya makikita mo rin dito, may difference po siya, naka-chrome dito sa front niya. Tapos may mga chrome din dito. Meron siyang fog light. Tapos ang naka-halogen bulb siya na malaki, nakalimutan ko lang tawag niyan. So yan, tapos dito sa side makikita mo naka-alloy rim, naka-Yokohama tires, naka-disc brake sa front at naka-disc brake din yan sa likod. At yung tires na pare-parehas po yan, mga 80% pa yung tires ride. At imagine lahat po yan naka-Yokohama tires. Maliban dyan, meron siyang signal light dito. Yung door handle niya naka body color at meron din siyang body kit. Ayan o, side skirt. Ito kasama po talaga ito. Usually kapag nilalabas to, meron na po yan. Pero options pa rin yan. Pwede nyo pa rin siya ipatanggal. Then, ito meron lang siya mga konting issues na mga ipapakita natin. Dito lang naman to sa side kasi yung parking ng owner nito medyo masikip. So itong side na to yung madalas sumasabit simula dito, ito, hanggang ito, hanggang dito. Yan. So actually yan lang ang scratches niya. And then dun sa paikot wala nang iba. At ito pa, meron tong basag dun. Yun sa kabilin dito may basag ito. So yan lang naman ang issues niya, pero ipapagawa ko na yan, nakausap ko na yung pintor ko, pati yung nagmi-mix ng color. Sabi nila, kakayanin natin na magaya talaga yung kulay kasi medyo mahirap daw ang pearl white. Pero sabi ko, kahit magkano babayaran ko, basta makuha lang talaga yung kulay nitong pearl white nito. So madali lang, kayang-kaya na nila yan. So hanggang dito sa likod, meron siya dito, small scratch din dito. Ayan, oh. So ipapagawa natin yan. Actually naka-line up na to. And makikita mo rin ito, naka-chrome siya dito at yung G emblem niya. Yan, okay. So dito sa side, kabilang side, wala naman siyang scratches. Maliban dito sa basag sa ito. Pero na-order natin yan. Yan. Then of course, ang tint niya, naka-clear tint siya. Pero papapalitan ko to ng mas magandang tint. Yung bluish na tint pero transparent pa rin. Kita pa rin yung loob niya. Kasi mas gusto ko na highlight yung loob. Kasi napakalinis at napakaganda ng interior niya. Pakita ko sa inyo ang interior. Ayan, kitang-kita nyo naman. Napaka-presko, napakaganda. At napaka-aliwalas tingnan nitong Toyota Vios na to. So very limited siya. Bibihira ang Toyota Vios na makikita mong ganito na naka-beige siyang interior. Mostly, kahit yung J, yung E, yung G variant, talagang all black yan. So ito, hanggang upuan niya, lahat yan naka-beige hanggang yung mattings niya. So dito sa dashboard niya, may beige, may black plastic, hard plastic at may silver accent. So dito sa center console niya, silver accent din. Pero halos same na lang din yung control niya sa aircon control.
So lahat yan all working properly, pati ito all working properly. At ito pa, tingnan nyo yung side mirror niya. Nag-auto fold yan, nag-auto retract. Ayan. O, diba? So bibihira yung Toyota Vios na ganyan. And also, meron na rin siyang dashcam. And syempre, naka-power windows and central lock na rin po siya. So, ang color din ng nasa pinto niya, may beige, may silver accent, and may black plastic. And ang handle niya, naka-chrome po yan lahat. Oo, diba? So, dito sa interior niya, konting detail na lang dito kasi yung mattings na lang talaga yung medyo madumi. So, yan yung ipapadetail natin. Ako nang bahala niyan. Gagawin namin yan lahat. Okay, dito tayo sa likod. Diba? Napakaliwalas talaga. Itong mga seat cover still original to. So, choice niyo na lang kung bibili nyo to, kung ipapa-install nyo pa rin o ipapatanggal nyo. Pero sa akin, ipapatanggal ko kasi mas gusto ko nakikita yung original. Mating siya sa baba, medyo madumi lang din, pero ipapalinis din natin yan. Okay? Sa likod, meron siyang spoiler at yan. So, kasama po talaga yan sa variant. And of course, andyan yung tools niya, andun yung jack niya sa ilalim. And yung reserve tire. Reserve tire, naka Yokohama din po yan. At naka-mags din po siya. Okay. So, abangan nyo ang magiging transformation nito. Pinakita na namin sa inyo actual para raw mismo makita nyo before at after magawa kung ano magagawin nito. Papakita ulit namin to sa inyo. Asking price namin for this one, cash price, is 450,000. Kasama na po dyan yung mga ayusin namin. Ipapagandahin ko po talaga ito. Papapalitan ko ng tint, ceramic tint na transparent, na bluish. Yan, pinakamagandang tint po yan. Transparent siya. Pero kung ayaw mo ng transparent, di pwedeng palitan mo na lang din. Tapos kasama na po yung pagpapaayos ng mga damages sa paint. 5 panel po yun. So gagastos ako doon ng more or less nasa 15 to 20 kasi medyo expensive yung paint na gagamitin ko. Kasi papagandahin ko talaga. Tapos kasama na rin yung transfer of ownership and interior and exterior detailings. Plus ipapaceramic ko pa po yan. No? So 450,000. So gagawin ko yan lahat kasi sabi ko nga kung wala man muna bumili, at least ipi-personal service ko muna. Pero pag may bumili, okay, swerte nyo. So 450,000, yan na po ang presyo natin. Pero open din po siya sa financing. Pero sasabihin ko sa inyo sa 450,000, hindi kayo lugi dito. Mag-try po kayo mag-search sa marketplace ng Toyota Vios na 2016 Automatic G, tapos limited edition. Kakaunti lang po yung makikita nyo na pearl white. Minsan meron naman pearl white pero pagdating mo sa loob, hindi siya naka-beige. Meron naman naka-beige sa loob pero pagdating mo sa labas, hindi siya pearl white. So ito, maganda po talaga. Tapos, bibihira nyo siya makikita kasi nga limited edition. So 450,000, very reasonable price na yan. And of course, pwede din po siya sa financing. So kung mag-financing kayo, ang all-in down payment is 167,050. Kasama na po dyan ang down payment, processing fee, and kung mag-additional kayo sa insurance, choice nyo na po yun, pwede sa labas or pwede rin po sa amin. Then 1 year, ang amortization niya is 30,345. For 2 years naman is 17,220 and 3 years naman is 12,845. Again, ulitin ko po, acquired namin to sa first owner mismo, doctor po ang owner. Very legit yung odometer niya, 63,067. Walang issue sa makina, walang kalampag, napaka-smooth i-drive at napakalamig ng aircon. Sobrang gandang gamitin. Kaya, hindi ka magsisisi dito. Ako mismo, i-vouch ko to at i-garanti ako sa inyo itong unit na to. Kaya kung naghanap ka ng Toyota Vios, tawag agad kayo, set kayo ng schedule para ma-test drive to at ma-viewing nyo itong sasakyan na to. Ito yung Toyota Vios na hindi ka bibitinin sa takbo kasi
kung ang gamit mo mga 1.3 na Vios, minsan talaga may time na mabibitin ka. Pero ngayon, itong Toyota Vios na gamit ko kagabi at ito ipapakita ko sa inyo ngayon, hindi ako binitin sa takbo kasi ito ay 1.5G, so mas malaki-laki yung makina niya, tapos malakas talaga yung malakas talaga yung persa niya at ang bilis talaga ng takbo. Kagabi nag 120 ako, 130. Hindi ko na nga lang kaya ng mas mabilis kasi natatakot na ako. Pero ang ganda ng performance niya, hindi ka bibitinin, sobrang smooth, ang shifting niya napakaganda. Tapos isa pa, kahit 1.5 siya, hindi ganun kalakas yung gas consumption niya. Actually matipid kasi halos galing akong Legazpi City, halos half tank yung sa gauge niya, tapos nagbawas lang ng kalahati, ng isang bar ay isang parang linya, kalahati not. So yun lang yung binawas niya. So sabi ko matipid, tapos ang ganda, napaka-comfortable. As you can see naman, ito yung gusto kong kulay ng sasakyan sa loob kasi parang napaka hindi siya napaka-ordinaryong sasakyan, hindi siya common. Tapos napaka-fresh sa mata. Kaya ang ganda gamitin. Tapos yan, wala akong narinig na mga kalampag niya sa pangilalim. Wala rin siyang mga vibration kahit ang bilis na ng takbo mo. Wala siyang kabig left and right. Maayos talaga ang condition niya. Tapos eto nga, current odometer niya, sabi ko nung nakaraan 62,000. Nung nakuha namin to 62,900. Syempre tumakbo na ako 63,065 na ngayon. Legit yan legit yan. So kung medyo duda kayo sa odometer, pwede kayo magsama ng mekaniko na may scanner. Pwede nyo ito pa-scan. Takbo natin ng mabilis-bilis. Pero grabe, kahit kayo mag-test drive nito, igagaranti ako sa inyo magugustuhan nyo itong sasakyan na ito. Tapos yan, sobrang lamig ng aircon niya. Very responsive ang accelerator niya, ang brakes. Yan, nagna 90-100 tayo. Wala man lang inig sa manibela. Ito medyo hindi na maganda yung kalsada dito. Yung medyo uneven na yung road, pero wala kang marinig ng mga vibration or kalampag niya sa loob. Napaka-smooth. Ang handling niya, ang gaan lang din. Ang steering wheel niya, ang gaan lang din. Although, sa palagi kong sinasabi, hindi kagaya ng Mirage or Mitsubishi na sobrang gaan talaga ng manibela. Pero ito, tolerable naman. Kalampag test walang kalampag Ayos ayan. So pakita namin sa inyo yung interior and exterior itong sasakyan.